Yung mga unang tanim natin mga ka-farmers ay hinihintay na lang natin na na harvestin. So yan, makita po ninyo mga nakabalot ng plastic. Ito, tingnan natin oh. Yan, tingnan natin ang laman nito. Oh, yan oh, malalaki oh. Yan, di ba? Malalaki ang bunga niya oh. Yan, di ba? So, yon mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa taniman ng ating lakatan. At maaga tayong naglilibot dito at tinitingnan natin ang plaster ng ating tanim na saging dito. So dito sa taniman natin ay mayroon na tayong mga hinubaran. Yan o, mga hinubaran na bunga ng saging natin. Yung mga naunang nagbunga dito, nuna na namin ang pulibag. Dahil harvestin natin ito sa mga susunod na araw. So yan. So ito ang plaster ng saging natin. Medyo nagka-bali-bali ang mga dahon nila dahil noong mga nakaraang araw ay napakalakas ng hangin dito. Kung makita po ninyo sa in-upload natin na video ay biglang umihip ang napakalakas na hangin dito. Kaya ito, sa awa ng Panginoon, wala namang nabagsak. Pero meron tayong 3 puno na bumagsak, pero bumagsak yon, hindi pa dumating yung malakas na hangin. So, sa ngayon, ito, nakatali na ang lahat ng mga saging natin dito na unang naitanim. So, tulad nito, natali na natin. Ito yung bunga niya. Yan, natali na natin. So, marami ang nagsasabi na dapat tila o yung sasapinan natin ito ng sinilas dito para hindi siya masyadong kumbaga hindi magbabaon ang alamring ito dito sa kanyang katawan. So magandang suggestion yan mga ka-farmers. Susubukan natin na i-improve ang lahat ng mga ginagawa natin dito. Dahil sa ngayon, ang ginagawa natin ay para lang ma-survive ang saging natin sa malakas na hangin. So, sa ibang mga saging natin dyan, yan ang mas i-improve pa natin para mas maganda ang plaster ng ating saging dito. Siguro, natural lang ito dahil first time pa lang natin. So, trial and error lang muna at sinusunod natin ang mga advices ng mga mas eksperto sa pagtatanim ng saging. Dahil tayo, inaamin natin na trial and error lang ang ginagawa natin dito. Pero meron naman tayong mga pamamaraan na ginagawa na sa tingin natin ay tama naman. So kahit papano, nakita natin na may improvement ang ating mga ginagawa dito. Tulad nito, parang kailan lang itinanim natin ito at yan, nagbunga na. Napakaganda ng bunga, napakalusog. So kung makita po ninyo, medyo hindi naman siya masyadong malalaki ang bunga. Siguro natural lang ito dahil ang itinanim natin dito ay subwal. Siguro kung lahat ng tinanim natin dito ay macro-propagated o tissue cultured, sigurado yan na napakaganda ng bunga sa unang harvest natin. Pero walang problema yan mga ka-farmers. Bawi tayo sa mga natin, sa mga bawi tayo sa mga second generation natin. Tingnan nyo, napakaganda ng mga followers natin. Ito yung pasunod natin. Napakaganda. Dito, kailangan pa natin itong ibawasan dahil marami ang sumunod dyan. Yan ang bunga niya na linisan na. So ito, subukan naming hindi ito babalutin at i-maintain lang natin ang Growers Bet 1000 plus. Tingnan natin kung ano ang epekto. I-compare natin sa mga nabalot para just in case na maganda naman ang quality kahit hindi balutin at applyan lang natin ang Growers Bet 1000 plus. Bakit pa tayo magpapakahirap sa pagbalot dito dahil mahal pa naman ang polybag na ginagamit natin. So yan. So sa ngayon, ito ang plaster ng sagingan natin. Yung first at second batch natin ay majority, mayroon ng mga bunga. Pira lang dito sa mga replacement natin. Ito, yan, huli yan dahil replacement yan sa mga tinamaan ng bansitap.
Pero yung mga unang tanim natin mga ka-farmers ay hinihintay na lang natin na na harvestin. So yan, makita po ninyo mga nakabalot ng plastic. Ito, tingnan natin oh. Yan, tingnan natin ang laman nito. Oh, yan oh, napaka malalaki oh. Yan, di ba? Malalaki ang bunga niya oh. Yan, di ba? So, thankful tayo at masaya tayo mga ka-farmers dahil nakita na natin ang ang mga resulta ng ating mga paghihirap dito sa ating farm. Napakasaya natin dahil kahit papano ay napabunga natin ang ating lakatan. So yan oh, napakalaki ng bunga-bunga oh. Yan, after a month siguro pwede na ito. Yan.